Good evening mga kahoods. Welcome back to my channel. So today, as extension of my birthday celebration, nagkasundo kami nung mga anak ko na lumabas saglit para mag dinner dito sa Robinson Place, Antipolo. So nagtry kami na maghanap ng ibang restaurant at the usual. So supposed to be doon sa Manam yung first choice namin na mag dinner. It so happen lang pag since Sunday nga ngayon at talaga namang punong-puno yung parking ng Robinson dito sa Antipolo, no. As in walang space na mapuntahan. Nakaswerte lang kami na may isang slot doon na napasukan namin, while yung iba sobrang haba na nakapark doon sa daan lang, no. At naka-hazard lang sila. So umikot-ikot kasi kami kanina, naghanap kami ng restaurant na pwedeng mag-dinner ng mabilisan. Kasi late na kami nakaalis no ng bahay, mga around 7:39 na yata kami umalis ng bahay. And since 10 o'clock nga sasara na yung Robinson Place. So nagkukumawag kami dyan na pumunta sa taas. And then yun nga, matraffic pa. Tapos punong-puno kasi nga Sunday ngayon, maraming kumakain at maraming namamasyal ngayon dyan sa Antipolo. At meron ding parang event, no. It's parang yung mga catering services ay nandun sa isang area at nagkakandak sila siguro doon ng mga promo, no. So since ikot nga kami ng ikot at wala kami makitang restaurant na hindi puno, ito yung isang nakita namin na restaurant. Hindi ko lang masyadong na-recall ko ng pangalan ng restaurant, no. It's a Japanese restaurant. Merogami yata yung restaurant niya, no. Nakita namin medyo yung space niya ay malaki. At the same time ay may mga vacant seat. So napilitan kaming dito na lang kami kumain. At since din yung anak ko ay galing sa work at ginugutom na, so since ito yung pinakamabilis, dito kami pumila, no. So bali ang in order ko dyan ay beef, hindi ko na ma-recall ko nung pangalan din ng beef. It's ramen na beef siya. Tapos spicy siya, medyo kaya lang sobrang alat nito, no. Sobrang alat talaga. Yan, medyo nagrereklamo na ako diyan na yan, kaya bakit ako nakasimangot. Sobrang alat niya at saka sobrang pangit ng lasa, no. Yung sabaw pa lang ay sobrang alat at tipong parang hindi siya ipapakain. So ganun din, may ilang noodles, siguro yung noodles na mahahaba na yan ay siguro mga 5 noodles lang na sobrang hahaba niyan. Sobrang hahaba talaga ng pagkakagawa, hindi man lang siya pinutol-putol. So mahirap siya gamitan ng chopstick. Pag ginamitan mo, parang mauubos lahat yung noodles. Ayan, kahit ginamitan ko na nga ng tinidor, mahirap pa rin. So trinay ko yan kasi nga medyo pangit kasi talaga yung lasa, no. Pangit at hindi na ako babalik dyan sa restaurant na yan. Sobrang alat at sobrang OA ang lasa. Hindi ko maintindihan. So napilitan na lang tayo kasi nga hindi rin naman ako nag-lunch, no. Hindi ako nag-lunch. Sana doon kami sa Raminagi, kaso punong-puno din yung Raminagi hanggang doon sa labas ay meron silang client.
So first time ko kasi dyan sa ano na yan, at hindi ko kabisado yung pagkain. Normally kasi pagka hindi ko kabisado yung pagkain sa isang restaurant ay kadalasan ganyan ako umorder, konting-konti lang kasi nga baka nga hindi masarap, at least hindi masasayang yung pera. Ay ang in order ko na yan ay ang sabaw niyan ay ang sabaw niyan ay sobrang konti rin, sobrang konti, halos tuyong-tuyo siya, or probably sip na siya ng noodles kung bakit wala na siyang sabaw din. So as in ayan kaya bumubukas-bukas yung bibig ko dyan, ang sinasabi ko, ang pangit ng lasa, ang pangit. At even yung mga anak ko parang napilitan na rin lang silang kainin yung in-order nila, pero nagkukwentuhan kami dyan na hindi maintindihan yung lasa, Actually ako naman talaga ay pag pumapunta ako sa isang Japanese store ay hindi ako masyadong mahilig sa pagkain ng Japanese. Ang kinakain ko lang talaga dyan ay ramen. Normally kasi yung mga raw, dun sa isang sikat na ramen house dyan sa Marikina, yun yung unang nakainan ko na Japanese restaurant, at hindi ko rin nagustuhan yung mga so para naka-4 na Japanese store na ako na nakainan, hindi ko nga sila matandaan because hindi ko nagugustuhan yung pagkain nila. Kaya medyo pagka Japanese restaurant talaga medyo dahan-dahan ako umorder kasi nga baka nga hindi ko magustuhan. Except for yung isang Japanese restaurant na ramen yung mga binibenta, yung one of my favorite yun, yung ano ba yun, nakalimutan ko na rin ang pangalan, Shinjuku. Yun, yung Shinjuku ay isang Japanese ramen restaurant na located dyan sa may malapit dyan sa dati naming Makati Ave. Yun, Makati Ave, malapit sa Buendia. So malapit yun dun sa dating office ko dyan sa Pilpos, So kumakain kami doon, yung tantanmen, yun one of my favorite. Yun, masarap yun. Yun lang yata yung Japanese store na nagustuhan ko sa dami-dami ng kinainan kong Japanese restaurant, yung Shinjuku masarap yun dyan sa Makati, malapit sa I think Jupiter siya yata, hindi Buendia, Jupiter yung kasunod ng Buendia, or hindi pa, may isa pang street, parang ganon. So masarap dun ng pagkain, unlike dito sobrang napipilitan lang ako dyan na kumain because nga hindi pa ako nakapag-dinner. At sabi ko nga doon sa mga anak ko dyan ay hindi na ako babalik dyan. Ang kagandahan lang dito ay ang nagustuhan ko lang talaga dyan yung ilaw, diba? Maganda yung ilaw, maganda yung ambience, maganda yung arrangement ng restaurant. At nandun kami sa medyo gilid kaya walang masyadong taong katabi kami dyan, At medyo maliit din yung table kaya ayan, medyo nakatutok lang sa dalawa, hindi kayang kuhanin yung tatlo kami dyan na kumakain, kasama ko yung anak kong lalaki pa dyan. So dyan nag-uusap-usap lang kami kung sino ba yung uubos pagkatapos, kasi ako medyo buti na lang merong meron diyan na iced tea na in-order kami, tapos wala rin silang ice. Sabi sa akin nung sa cashier, okay lang po ba walang ice? So yung even yung ice nila diyan ay hindi malamig, so wala silang ice, 'di ba? Nakakalungkot na ang Robinson supermarket ay nandun lang sa ilang meter, siguro mga
200 meters away lang dyan sa restaurant na yan ay hindi pa sila nakabili ng